Gusto nyo ba malaman ang personality type mo? Nung pinanganak ka, ano ka ba? Extrovert ka ba? Introvert ka ba? O medyo nasa gitna ka, ambivert? Actually, topic natin ngayon, senyales ng extrovert. Pero, di-discuss na rin natin yung introvert or ambivert kung saan kayo dito. Okay? So, pag, yan, ang mga extrovert, masiyahing tao. Yan, ang daming kaibigan. Ano ang mga senyales na baka extrovert ang personality mo? Yan, kita mo sa picture. Lagi siyang excited pag maraming tao. Very confident sa sarili. Malaki ang believe sa sarili. High self-esteem. Gusto makimit lagi ng bagong tao. Yan. Lahat ng personality, may positive, may negative. Okay? Wala namang personality na puro positive o puro negative. Pero tingnan natin na extrovert. Extrovert, madaldal, sociable, very friendly, kaibigan lahat, di ba? Mga gusto maging group leader, lagi nangunguna. Pero yung mga extrovert, minsan, very, rin sila, minsan risk-taking behavior din sila. Yung mahilig sa excitement. Minsan, sa sobrang excitement kung ano-ano na nagagawa. Yan. So anyway, ang introvert, baliktad siya ng extrovert. Diba? Pag introvert naman, laging gusto sarili lang, mag-isa lang, iniisip-isip muna, gusto one-on-one relationship, laging anong gagawin mo? Gusto niya, nasa bahay lang siya, nagbabasa lang mag-isa, nagda-diary lang, yan, mas konti. Anyway, ano signs ng extrovert? 5. Number 1, mahilig magsalita. Okay, sa grupo, daldal siya ng daldal. Mahilig makipagkwentuhan sa friends, family members, sa co-worker. Kahit di niya kakilala, kaya niya kausapin. Very friendly siya. Malaki ang circle ng friends ng extrovert. Siguro, pag mga salesman ka, kailangan mo yan. O PR ka, kailangan mo yan. Okay, mga politiko rin, kailangan ganito, extrovert. Number 2, gusto mo mag-socialize sa ibang tao. Maraming kinakausap. At kung maraming tao, more energy ka. Okay? Pag maraming tao kausap, may ka-meeting, pagtapos mo sa meeting, malakas ang energy mo, extrovert ka. Kung kumausap ka sa maraming tao, tapos napagod ka, nanghina ka, introvert ka. Okay, so ito, extrovert, mahilig mag-socialize. Pag ang extrovert, kinulong mo sa kwarto mag-isa, malungkot sila. Okay, parang walang gana sa buhay. Pero ang introvert, pag kinulong mo sa kwarto, happy sila. Happy sila mag-isa. Kaya nila mag-enjoy mag-isa ang introvert. Okay, number 3, ang extrovert, kayang-kaya ikwento ang problema niya sa'yo. Okay, lagi siya nagsasalita. Ayan, mabilis niya i-work out yung problema niya sa friends and family. Kaya less stress sila. Actually, extrovert, medyo maraming kaibigan, less stress kasi maraming kinakausap. Number 4, extrovert personality, very friendly, very approachable. Kahit di niya kakilala, kung may meeting, may party, siya unang lalakad sa mga guests. Siya mag-i-introduce sa sarili niya. Number 5, very open sa feelings niya. Kukwento niya ano nararamdaman niya. Usually, mga leader yan, mga leader, extrovert. Parang sila yung clown sa school, pwede rin yan. So, yan ang pinaka 5 signs ng extrovert. Very approachable, open, willing to share, energized. Pakita natin ito. Usually, mas confident sila sa sarili nila. Okay? Sila nangunguna, kaya nila magsalita sa harap ng tao. Gusto nila yung grupo. Yan, pag aalis sila, naka-group sila. 4 na klase ng extrovert. Ayon kay Carl Jung. Siya yung nag-invento nito noong 1920s. Para sa kanya, yung extrovert may 4 na klase pa. Yung introvert, marami ng klase. Na-discuss ko na sa isang video ko. Merong extrovert sensor. Parang nai-inspire siya sa mundo, sa nakikita niya. Okay? Kung ano physical nakikita niya, nagaganahan siya.
May extrovert feeler. Gusto niya makinig sa tao. Nafe-feel niya yung mga emotions, doon siya masaya. Merong extrovert intuitive, yung nag-iisip ng malalalim. Yan, no? Extrovert siya pero marami siyang mga iniisip na malalalim na bagay. Merong extrovert thinker. Yan, ito yung mga matatalino, goal-oriented. Ito yung mga leader, high-achieving, decisive. Ito yung mga nagsasalita sa mga TED Talks. Yan, extrovert thinker. Yan. So, ano ang personality mo? Extrovert ka ba, tulad na sinabi ko? Or more introvert? Actually, ayon sa studies, halos pantay. Pantay ang dami ng extrovert tsaka introvert. Oo. Tapos, parang one-third, one-third eh. One-third siguro extrovert, one-third introvert. Yung one-third naman, ambivert. Ang ambivert, nasa gitna siya. Minsan, gusto niya mag-sociable, gusto niya lumabas, ito extrovert, minsan gusto niya mag-isa. So, parang gusto niya best of both worlds. Mag-comment kayo. Kayo ba more extrovert, sobrang introvert, o medyo gitna? Yan, gitna. Personality to, pinanganak pa yung bata, maliit pa siya. Siguro, 2 years old, 5 years old, yan na ang personality niya. Pero, pwede nyo baguhin. Mababago nyo pa to, pero konti lang nyo mababago nyo dito. Epekto ng pagiging extrovert, mas masayahin, hindi na di-depress. Okay? Pero ang negative naman, excitement seeking, impulsive, minsan overconfident, minsan reckless, at hindi pwede mabore. Pag nabore, maghahanap ng excitement. So, may pro and con ang bawat personality. Gusto mo ba mas maging extrovert? O gusto mo mas maging introvert ka? Depende. Kung sobra ka na extrovert, minsan kailangan medyo introvert ka. Kung sobra ka na introvert, kailangan maging extrovert. Gusto nyo ba yung ganyang personality? May magagawa kayo. O ano magagawa natin, ha? Para sa mga introvert na gusto maging extrovert, anong gagawin mo? Pwede mo baguhin sarili mo. Sumali ka sa club, sa mga meeting, sa mga grupo, explore mo hobby mo para lumaki yung friends mo. Mag-practice ka sa maraming tao, magsalita ka sa maraming tao para mapilitan ka. Gawin mong group leader sarili mo kahit introvert ka para mapilitan ka maging extrovert. Mag-try ka ng bagong bagay, umalis ka sa comfort zone mo, new experience, new meeting, new places, para ma-try mo maging extrovert. Maganda rin naman, kung sobra ka na introvert, i-extrovert mo konti. Kasi pag sobrang ang introvert, minsan, meron na di-depress, meron nagiging nervyos, meron nagkukulong na lang prone to depression kasi pag sobrang introvert eh. Pero may pros and cons naman yan. Oh. Pag gusto mo more extroverted, yan. Yung sobra naman extroverted, kailangan mo medyo maging introvert ka. Dapat naman, kaya rin masyado ka ng biba, marami ka na masyadong kaibigan, di minsan magsarili ka, diba? Isip-isip ka naman ng malalalim na bagay, lagay mo sa journal mo, yung mga feelings mo, yung awareness mo, spend time alone. Yan, nang walang distraction, para a little introverted ka, para medyo gitna ka lang. Diba? Gitna ka lang. Anyway, discuss ko rin konti kasi maraming mga magko-comment dyan, nakikita ko, introvert daw sila. May iba yung gitna eh. Pag introvert, tulad na sinabi ko, kabaliktaran ng extrovert. Pag maraming tao na de-drain siya, konti lang gusto niya friends niya, isa, dalawa lang. Lagi siya may diary, self-aware siya sa feelings niya. Minsan sabi ng tao, nagtatago, tahimik, baka shy o loner, pero happy lang siya mag-isa pag introvert. Yan ang signs ng introvert, matagal mag-decide, komportable mag-isa, ayaw ng group work, ayaw magsalita sa maraming tao, gusto sinusulat na lang. Pag napunta ka sa mall na sobra daming tao, sa isang concert, nang hihina ka, naguguluhan ka sa maraming tao, konti lang ang friends, pero close naman yung friends mo. Mahilig ka mag-daydream, iniisip mo yung mga plano mo sa buhay, at usually nagre-retreat ka lang sa sarili mo. Yan ang super introvert.
Okay? So sana po nakatulong tong video natin. Comment po kayo kung kayo ay extrovert, introvert, ambivert. Meron naman pros and cons about personality. At tulad na sinabi ko, pwede nyo pa baguhin pa konti-konti kung gusto mo maging mas extroverted. Salamat po.